for the West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea. Unang punto ko at pinaka-importante, noong panahon ni PRRD, wala tayong nawalang teritoryo. Yung Scarborough, nawala noong 2012, na-occupy ng China. Pero sa panahon niya, walang nawala. At yung tension with China ay hindi na masyadong tumaas. Kasi matatandaan nyo, ang China doon pa lang sa Luneta may nangyaring hostage dyan noon Mga namatay na turista. 2011. So, mga simula yun ng mga ano natin sa China. Katapos, tayo naman, hindi ko na ulitin yung istorya ng Scarborough. Kasi, ang nangyari doon, involved, pinasukan ni Trillanes, negotiate. Maya-maya, sinabi na mag-withdraw na lang pareho, na magkasabay. Nung umalis tayo, hindi naman umalis yung kabila. O di sila na iwanan doon. Di ba? Mishandle. Meron bang ganon na nangyari sa panahon ni Digong? Wala. Gusto nilang kunin yung katabi ng Pag-asa Island na Sandy Cay. Pero meron tayong tao doon, binabantayan ng National Task Force for West Philippine Sea. Ang National Task Force for West Philippine Sea ay mayroong task group, mas maliit na task force, sa North. Kasama na doon sa kanan pa ng Pilipinas, pati yung Philippine Rice, kasama na yan, North, binabantayan natin. Dito naman sa West, nandito ang Palawan, isang task group pa rin yan, na hawak o kino-coordinate ng National Task Force for West Philippine Sea na every Tuesday or kung kinakailangan ay mag-meeting. Walang mintis. Kaya nabantayan natin yan. Alam natin kung ilan yung mga militia boats na nandyan. Pero hindi natin pinapalaki yung problema. Dahil ang relasyon natin sa China ay hindi lang West Philippine Sea. Ay hindi lang tungkol sa West Philippine Sea. Ano pang ibang relasyon natin sa China? Obviously, trade. Di ba? Cultural. Dahil ang dami natin Chinese dito. Person to person. Turismo. Di ba? Meron tayong iba pang relations with China na hindi mo kailangan sabihin o hindi na kita kaibigan. Dahil ang foreign policy natin, sinasabi nga nila, noon pa simula pa lang, sabi ni Tatay Digong, we are friends to all, enemy to no one. Hindi yung friend kita. Yung isa naman, ayaw ko sa'yo. Hindi pwede yun. Siyempre, friends tayo sa Amerika. Sino may kamag-anak sa Amerika? O, kita nyo? Ako, 3 kapatid ko doon. Paano ko aawayan ng Amerika? Hindi ba? Kaibigan ko ang Amerika. Gusto ko ang Amerika. Pero hindi ko sasabihin, kaya na ayaw ko sa'yo. Hindi pwede. Di ba? Kung yung US at saka China, nag-uusap tungkol sa trade. Di ba? Dahil sila ang number 1 trade partner ng bawat isa. So, hindi lang West Philippine Sea ang relasyon natin sa China. Kaya timbangin natin mabuti yan. Timbangin natin yan. Ayaw kong sabihin mali yung ginagawa nila ngayon, pero hindi ganon ang ginagawa namin ng panahon ni Digong. Ay sasabihin ako sa inyong sikreto. Unang visit namin sa China, 2016. Doon kaagad sinabi ni Digong, Mr. President,
we had the ruling of the arbitration. Sinabi niya yun. And we want this to happen, something. Kailangan ipatupad. Sinabi ni Xi Jinping, kung ipepersa mo yan sa akin ngayon, magka-problema tayo. Oh. So sinabi ni Tatay Digong, sige, dito na muna, pero nandito ang arbitration. Saan niya sinabi ulit yung arbitration? Doon sa United Nations. Nagtalumpati sa doon. Ito na ang arbitration ruling. At hindi mo na maaalis ito because this now becomes part of the international law. Di ba? Abogado kong tatlo. Di ba? Part of international law which may not be diminished. Nandyan na yan. So nandyan. Eh ano ngayon kung nandyan? Eh nandyan ang South China Sea. Meron freedom of navigation beyond your territorial waters. Alam mo ang meron tayo, yung exclusive economic zone, 200 nautical miles. But remember that that is your exclusive economic zone, which is sovereign rights. Hindi sovereignty. Ang sovereignty sa iyo. Ang sovereign rights, ginawat sa iyo ng United Nations para protektahan mo at para kunin mo yung mga nandyan na isda o mineral o kahit ano pa. Sovereign rights. At pwede mo rin ibahagi sa mga ibang countries, i-share mo, pwede. Yan. Hindi yung exclusive economic zone ito, ito. Ang emphasis mo yung exclusive Hindi. Sovereign rights lang yan. Kaya, ulitin ko, ang relasyon natin sa China ay hindi dapat napapako sa West Philippine Sea. Marami pa tayong ibang magagawa. Ngayon, kung iba ang paniwala ng administrasyon, ay bahala sila kung kaya nilang panindigan. Pero ito ang solusyon ko dyan. Sa West Philippine Sea o sa South China Sea, doon sa loob ng ating exclusive economic zone, ay mayroong 17 isla ang Vietnam. Nandiyan ba saan ba yung aking partner? Yung mapa, nandiyan ba? Ninyo? Oh, dali mo dito. Sa loob ng EEZ, ito, baka hindi makita pero para yan ang Palawan. Nakikita nyo itong yelo. Yung art na yun ang exclusive economic zone. Sa loob niya ay merong 17 isla ang Vietnam na dinidevelop nila, dinalagyan ng nagre-reclaim, pinofortify, pinapalakas. Mayroong isa ang Taiwan. Yung dating pinakamalaki, 42 hectares. Pero hindi na siya ang pinakamalaki ngayon dahil yung China ay gumawa ng 580 hectares sa tabi ng Pag-asa. Dito rin. Meron ding airport dyan na 3 kilometers. Meron din sa Mischief Reef na 3 kilometers. Ito ang posisyon ng China ngayon dyan. Yun namang Malaysia ay may 5. So, tanong ko sa inyo, mapapaalis mo ba yung Vietnam? Mapapaalis mo ba yung Malaysia? Meron nga silang airport din ng Malaysia. Ang Brunei, merong isa. Papaalisin mo ba? Yung Taiwan, papaalisin mo? Yan ang dating pinakamalaki. Eh bakit tayo naggagalaiti na papaalisin mo yung China? Eh 3 kilometer airstrip yung nagawa na nila doon.
Siyempre, didepensa na nila yun. Meron ka bang panglaban doon? Mayroon. Sige doon. Alyansa sa lahat ng naniniwala. India, US, Japan, etc. Pero, pagdating ng araw, paglabanan na, nandiyan pa sila. Kaya, ang solusyon ko dyan, na rekomendasyon, sana may makinig sa akin. Yung ating 8 posisyon, 8 isla, at saka isang reef, i-fortify natin. Alam mong ginawa natin sa panahon ni Tatay Digong? Meron tayong airstrip sa Pag-asa Island, munisipyo yan. Pero, naanod na ng tubig. Parang yung mga flood control ba? Di ba? Ay, masamang bad word yata ng flood control dito ah. Pinagawa ni Tatay Digong yun kay Art Tugade. Pero yun ang recommendation ng National Task Force on West Philippine Sea at National Security Council. Pinahaba natin yun para pwede na ang C-130 sa mga fighter aircraft. At gumawa tayo ng covered port para doon dumaong ang mga fishermen.